Magandang araw sa ating mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon dito is tungkol sa corruption na nangyayari sa ating bansa. So magbigay lang tayo ng opinion. Pero bago ang lahat naman, subscribe muna tayo sa hindi pa nakasubscribe at like na rin sa ating mga video para kung may mga bagong upload, ma-update tayo. Ang corruption naman kasi is di mo maiwasan yan. Sino pang nakaupo dyan, nandyan talaga yan. Kung di naman talaga nangungurakot ng sa taas, kung nasa baba naman gumawa naman ng kabalaghan, hindi naman na monitor lahat yan. Ganun pa man, babawas-bawasan man lang sana para sa ganung paraan naman na umasenso ang mga ating bayan. Magbigay tayo ng opinion. Ang una-una dito siguro as kung iwasan talaga itong mabawasan mga itong corruption na to, dapat sa ating mga politiko, sa ating mga mababatas, inihalal sila ng taong bayan para gumawa ng mga batas. Dapat sana yung mga budget hindi na dumadaan sa kanila dahil halimbawa isang politiko may 100 million na nakalokit sa kanila. Sigurado ba tayo na hindi rin na babawasan yun dahil hindi naman sila naglalabas ng mga resibo? Pangalawa dito, kung hindi man sila magtatapya sa budget na naka-allocate sa kanila, unang-una, kung magrekomenda sila ng isang contractor, doon pa lang may commission na kayo. Di mo maiwasan yan. Magbinta ka nga ng simpleng bagay. Sa panahon ngayon, may mga commission, may mga patong-patong pa. Pero pinakamaganda talaga sana dito is yung mga mapabatas natin. Gumawa na ng mga batas. Pagdating sa budget naman, galing sa national budget is diretso na sana doon sa mga ahensya. Siguro, ang mga mababatas na titingin nilang siguro sila kung na-implement ba ng maayos itong budget na ito. So, yun parang maiwasan. Kaya nangyayari kasi dito, may mga location pa. Ay may taon-taon, biro mo, iba billion pa yung nakalukit sa kanila. Kung idiretso na to, hindi na idaan sa mga politiko ito, mabawas-bawasan itong pangyayaring corruption sa ating bansa. Pero hanggat ngayon ay dinaan sa mga politiko, di tayo mapaniwala dito na talagang malinis lahat. Ang ilan talaga dito, di mo maiwasan gumawa ng kabalaghan. Dito siguro, kung hindi man talaga magawa ng mga mabubatas, kailangang idaan sa kanila. Ang pangalawang option siguro dito, ibalik siguro yung parusang bitay para doon sa mga politiko na nagnakaw naman ng pera sa kaban natin ng bayan. So pinakamagandang paraan yun. Kasi nga, kung halimbawa naman, sabihin naman ng ilan na hindi makatao, yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, hindi rin makatao yun. Napakaraming mapikto kasi imbis kagaya yan sa mga flood control. Na imbis para sana doon sa bawat area na kailangan lagyan sa nasabing proyekto na yun, tapos hindi naman pinapatupad, nagiging ghost project. So, siguro, kung sabihin ng ilang politiko hindi makatao yung victims, hindi makatao yung magnakaw sa kaban ng bayan. Pinakamalaga dito, ayusin siguro para sa ganung paraan naman na guminhawa natin pamumuhay sa ating bansa. Kasi yung apektado naman dito is maliliit. Ang pangalawang pag-usapan natin dito is tungkol doon sa mini trial naman BP Sara. Gano'n rin tayo, salamat tayo na tinapos itong mini trial na ito kasi wala naman nangyayari ito. Kung mapapansin natin, talagang dia-divert na yung sambayan ng Pilipino para mapaniwala na talagang nagkasala si BP Sara dahil unang-una. Kaya nung mga ebidensya, kinukuha nila yung mga bank record ni Manscarpio na katutusin, hindi naman politiko yun. Dapat kay BP Sara lang. Wala pa mga court order. Ganun po naman, sa korte na yun. So, titingnan na natin kung kalalabasan sa reklamo. So, dito, natin is, dadalhin na ito si plenaryo, maasa tayo na makabubo na lahat. Sigurado na naman tayo, may impeach ito si BP Sara sa Kongreso dahil ang naman dito na mabigyan ng maayos na laban pagdating sa Senado na, pati sa Kongreso. Sigurado tayo na may impeach siya dyan dahil taon-taon naman, ano nang ginagawa ng Kongreso. Dito kung talagang nagkasala, parusahan, pero sana maging patas din. Ayaw para naman ang lumabas yung katotohanan. Ang ating naman dito is opinion lang din. Maraming salamat po, bayad po tayong lahat. God bless.